na yon. Why? To all the people of Cebu is being born will change. Why? Because it is depend upon the person now who lives in the capital. Ulit-ulit nakakulong ako ito! Sino may kasalanan? Kasalanan nyo! Bisita natin si Chef Francis Marcos. Putang ina! Ayun. Fuck you. Kung ano yung nandiyan dyan, hindi nyo dapat pasingawin yan! Yung mga gunner mo, nasa labas daw. Pare, sa sinituro ko natutulog, pare! Pagkakaluma kita, 15 minutes away. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagkagawa sa na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutunghayan the biggest question mark sa balat ng social media. Sino ka ba talaga? Ikaw ba si Francis Leo Marcos o Norman Mangusin? Isipin nyo yon mga kahombre ko. Identity nga itinatago, yan siguro talaga ang motibo. Ba't sinungaling itong taong ito? Ang kauna-unahang tao na may dalawang birthdays. Isang September at isang December. The biggest driver, ang taong nagmamaneho pa rin kahit revoke na ang lisensya or wala ng lisensya. Kinabahan at natulala tuloy siya nung tinanong siya ng netizen, mga kahombre ko, paano kaya nila to nalaman? Boss, siyempre bakit hindi tinanggap ni nakita ka raw ni Fujinius na drive ng board na itim sa Ambatali, Isabela? Ha? Pinagsasabi mo. Siyo nga. Tangina mo, Fujinius! Tangina mo, Fujinius! Tangina mo, Fujinius! Oo. Kayo ang mga tunay na demonyo! The biggest judge sa mundo niya, ang taong nag-iimbento ng mga law. Hindi naman siya senador, di ba? Talunan nga eh. Ang taong hukom, naglalaro ng hukom-hukuman. Yung mga kaso nila sa akin, 1,000,000% madidismiss yun. Anong dismiss? Ulol! Kulong ka! Hoyo! 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 O, eto ba? Sabay-sabay! Tunatin mo ako! Totombongin kita. Norman, gusgusin, palakpakan sa ulo ang putang inang yan! San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala eh. Lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Sa mga hindi nakasubaybay mga kahombre ko, meron na po tayong 41 videos o kung sa Tagalog, 41 videos ukol kay Norman Gusgusin. At ayon sa mga kupal na intelektual sa internet, ito daw ay gatas, nagatas, 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 mga kahombre ko, grabe. And yes, I am very proud to say, and sana ganun din ang mga vloggers na sumasakay dito, na I am still making millions! Paldo! Kayo ang mga
mga tunay na demonyo! Sa last video ay tinalakay natin ang sari-saring mga issue ni Norman Gusgusin at ang isang storya ni Cap Nino Barzaga nang makasama niya ito, mga kahombre ko. Makukulong ka na sa January, ready na daw po ba kayo? Eto nga. Paano ko yung yung Panginoon mong si Makadede ang makulong? Paano? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Hindi ka ba excited? Yung mga kaso nila sa akin, 1,000,000% madidismiss yun. Yun ay walang basis. Sila ang unang tumarantado sa akin. Okay? Gumanti lang ako at inunahan ko sila sa kaso. Nagets mo? Mali ka na naman, Gusgusin. Hindi naman porke ako yung naunang gumawa ng video, ako na agad ang nagkasala. Wala ngang mali sa ginawa kong video kasi ikaw ay public figure. Gumawa lang ako ng documentary files mo. Naiintindihan mo? Which lahat ng yon ay publicly available sa ating lahat. You get it? Yes! Hindi paninirampure ang pagre-react sa kapwa-influencer ko. Okay? Ngayon, nagiging paninirampuri siya kapag ang nire-reactan mo ay private person. Pero pag ang nire-reactan mo ay public, tulad mo, tumakbo ka pa nga senador, walang iya, mas public ka pa sa akin yan. Tama? Walang problema doon. Basta ayos lang, di ba? Kalimutan mo na yung mga clickbait. Alam mo na yan, influencer ka nga eh. Di ba YouTuber ka? Dapat alam mo yan. Oo. Alam mo nga, yung mga numbers sa YouTube para ma-monetize. Pero hindi, pagkikitaan ko na rin kayo kahit fake account kasi kailangan ko ng views, kailangan ko ng watch hour, mamonetize na to, 10 na lang, 100 hour, ay tama-tama, 100 plus kayo dyan, o di isang oras na ako magngangaw-ngaw, monetize na channel ko, ha? Yun ang isip na di kalibre, tanga. Oh, ayos na. Tapos na ang tapos na ang monetization ko, ha. Maraming salamat sa inyo. Kumita ko. Kinangina nyo. Puta na daig mo pa ako. Kung hindi ko nga alam yan, ikaw alam na alam mo. So definitely, YouTuber ka. Alam mo yan. Ikaw naman. At wala ring problema doon. Kaya nga kita kinasuhan ng patong-patong kasi inunahan mo akong magkaso. Di ba? Kasi kung di ka rin lang nagkaso, sana wala kang problema ngayon. At ito pa ang pinakamatindi. Paulit-ulit yan sinasabi na kakasuhan niya ako. Walang problema doon. Kasuhan mo. Ano ba? Nasaan ba yung problema? Haharapin ko naman lahat yan. Ano ba tingin mo sa akin? Walang kapera-pera? Sige, go! Banat! Pero, babanatan din kita. Huwag kang mag-alala. So, make sure na marami kang oras at marami kang pera. Kasi talagang babanatan din kita, ha? Hindi po pwede na ikaw lang magkaso sa akin. Kabanatan talaga kita, for sure. Tapos na ako sa ira ng ganyan, mga kahombre ko, na hindi ako nagkakaso. Pag kinasuhan ako, tapos na. Ayoko na ng ganyan. This time, pag kinasuhan ako, magkakaso ako pabalik. Magre-retaliate talaga. O bakit, guys? Ano bang problema sa bagay? Kailangan ko rin naman siguro ma-feel yung rights ko bilang Pilipino, di ba? So magkakaso rin ako kapag kinasuhan ako. Ano ba tingin mo sa akin, Norman Gusgusin, ha? Grabe ka talaga. Kaso, dahil binigyan or ginawan mo ko kuno ng problema para sa'yo, yung walang kwentang ifinail mo sa akin. Well, yan mga kahombre ko, talagang binigyan ko ng napakatinding problema nito. Literal na patong na hoyo to, mga kahombre ko. Yan ang masaya ngayong January. Yung sa kanila, walang prima facie evidence. Ano bang pinagsasasabi mong tolongges ka? Hanggang ngayon, di mo yan maintindihan. Ikaw, hindi mo nga alam kung ano ibig sabihin ng prima facie evidence. Punong-puno kami ng prima facie evidence with matching link and full video and full transcript. Tingnan mo, Norman Gusgusin. Simula ng ating paglalaban, lahat yan ay nakasave sa amin. Hindi ka makakawala, Norman Gusgusin. Huwag mong kakalimutan. Walang iya.
Kami ang may pinakamalaking storage sa balat ng social media na mga katarantaduhan mo. Wala kang ligtas dito, boy. Anong prima facie evidence? Porque binura mo yung YouTube mo? Nag-delete na ako ng YouTube ko. Yung FLM comeback, puta, dinilit ko yun. Para ipasok ko sa hoyo yung amo mo na mongoloid. Yung sinasabi niyong mas report, para mawala yung YouTube, hindi madadali sa mas report ng YouTube. Matibay ang YouTube, unless i-delete ko. Yan. So, dinilit ko yung YouTube ko para ipasok sa hoyo yung hindorotot mong mongoloid na mukhang okay na yan. Oo. Yun ang tunot, totoo nun. Di ba? Walang hiya kasi yan. Wawakas ang karera niyan. Yun ang pagkakamali niya. FLM ang binangga niya. Hindi ko ipopost yun. Why? Counter mo pa ako eh. Hindi na kita bibigyan ng kakataong makapag-counter o gag. Oo. Kaya nga, dinilit ko na yung isang YouTube channel ko eh. Oo, di ba? Baka mayroon ako nasabing offended. Di wala. Wala ka ebidensya. Pero ikaw, hindi mo na maididelete yan. Na-record na lahat yan. At araw-araw na ipopost mo, naka-record na naman. Kada maghihiring tayo, may panibagong kaso ko isasampa. Hindi ko tatapusin ang away natin na to hanggang sa magpatiwakal ka na. Kahit binura mo, naka-clone lahat ng iyong content sa aming drive. Ikaw lang naman ang walang pambayad ng mamahaling flash drive. Mga flash drive mo nga sa akin, ang halaga 100 pesos lang. Alam niyo yan, mga ka-hombre ko, yung ikinaso niya sa akin, no? Yung tigi 100 piso lang yung flash drive niya. So what do you think this guy understands sa ganyang mga bagay, di ba? Ay, nako, Norman Gusgusin. Mahina talaga ang mga prima facie evidence mo. Oo. At saka duwag yan. Napakahirap maging OFW, mga ka-hombre ko. Lalong-lalo na yung pagpapadala ng pera sa ating bansa. Alam naman nating lahat na hard-earned money, lahat ng pera na pinapadala ng mga OFW. Gagastos ka pa ba naman ng extra sa mga naglalakihang transaksyon ng mga application at physical stores? Siyempre hindi. Kaya dito ka na sa TapTap Zen. Mga ka-hombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito, mga ka-hombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre, mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap send mo na yan. Yung sasabihin nila, diniscord ko yung plate number na sasakyan at yung bahay. Tanga. Natural. Yun yung sasakyan na ginamit para sugurin ako sa bahay ko. Natural, ipahanap ko. May CCTV footage yun eh. May report pa yung buong subdivision. May report din yung guard. May logbook pa na nagpupumilit, pumasok yung sasakyan na yun. Sa tingin mo, hindi madidismiss yun. Natural na ipahanap ko yun. Banta sa buhay ko yun eh. So yung mga kinaso nila na yun, dismiss yun instantly. Ano pang pinagsasasabi mo? Paulit-ulit ka na naman, Diyos ko. Hindi nga madidismiss yan. Kasi hindi kita sinugod sa bahay. Una sa lahat, ikaw ang naghamon at pinapupunta mo ako sa inyo. CJ Uy, boss, tinira ka ni Makagago. Hayaan mo siya, gago yun eh. Ba't mo papasinin yun?
Wala akong pakialam doon. Unggoy yun. Oo, ano ka ba? Eh, yan ang hanap buhay nun eh. Oo, yan siya nabubuhay. Subukan mong walang vlog yun, walang hanap buhay, hindi kakain yun. Oo. Pero duwag yun. Oo. Oo, duwag yun. Oh, ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntahan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Kung matapang ka. Katulad ko. Oh, di ba nung pandemic, puta, sa harapan ng bahay, pinupuntahan ko lahat ng taong kinaasaran ko. Binibidyo ko sa harapan ng bahay nila. Ganoon ang matapang. Hindi yung ngaw-ngaw ka sa social media, tapos ang layo-layo mo, tapos hindi ka nagpapakita, di ba? Porket alam mong malayo ka, kaya ang tapang-tapang mo. Ganon lang yun. Kung matapang ka, eh di ano, oh, di ba? Makaunggoy? Duwag yan. Diyos ko. Sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan eh. Di ba? Bakit di ka pumunta? Asan na? Di fake news ka na naman. Okay ng ina mo? Okay ng ina mo? Hindorotot ka. Wala ka napatunayan sa isa sa basta sinabi mo. Tapos sabi mo, pupuntahan mo ko. Okay ng ina mo, puro kadaldal. May sinasabi ka pang ilalive. Asan ang live mo, poking ina mo? Pupunta ka na sa bahay mo, asan na? Asan? Asan na? Bobong, putang ina to. Bobong nila lang ang putang ina. Puro kakahambugan. Wala ka na tuloy views, poking ina mo. Bakit di mo magawa ngayon? Di napahiya na naman. Ibig sabihin, puro kakatarantaduhan. Bugok. Sinabi mo, ilalive mo po, puntahan mo ako sa bahay ko. Asan na? Poki ng ina mo? Puro kakahindutan? Asan na? Hinihintay na ng mga viewers mo yan. Mapapahiya ka, men. Men, mapapahiya ka, men. Sabi ni Miss Yama, go boss, mapapahiya ka, men. Ngayon, nagsabi ka pa, pupuntahan kaya sa bahay niya. Wala yung waiver na yan. Pupuntahan ko sa kanya. Ilalive ko mismo, abangan nyo. Wow! Asan na? Puking ina mo, asan? Pangalawa, hindi mo nga ako pinapasok sa subdivision sa sobrang kaduwagan mo. So, nasa labas ako sa public road? Oo! So, anong sinasabi mo na hinaras kita sa bahay mo? Hindi ako umabot dyan. Wala pa nga ako dyan. Nalunok mo na agad ang bayag mo. Gagawin ka namin katuwaan na mga supporter ko. Di ba? Nasaan? Nandiyan, boss. Sa labas ng village. Alam niya? Ewan, boss. Basta andyan. Siguro yung mga vlogs mo noon nahalukat, lalo na yung address noong nagpadala ng J at T. Ayan, boss, pukinang ina mo. Tignan mo kabubuhan mo. Huwag ka mag-alala, boss. Sabihin namin huwag papasukin. Sige. Kami bahala, boss. Haharangin namin. Kasi alam naman naming matanda ka na at duwag ka pa. Okay, sige. Okay lang. Buti sinabi mo huwag papasukin. Oo, boss. Kurang ka na eh. Tapos alam naman nating duwag ka talaga eh. Huwag talaga papasukin. At saka kamo huwag papasukin, sabihin. Kami bahala, boss. Sige. Ina mo makagago. Araw-araw kita mumurahin, tarattado, minuminuto. Pukin ng ina mo. Napakaduwag mo talaga. Ayan ang sinasabi ko sa'yo, Norman Gusgusin. Ako naman. At kahit meron kang CCTV footage at nakalagbook kuno itong mga movement na ito sa mga gwardiya dyan sa BF International, wala naman akong pake kasi hindi na kailangan ng footage. Binidyo ko nga eh. Naka-live ako, binidyo ko yung pagpunta ko dyan. So, anong problema? Wala nang may kailangan na CCTV footage mo kasi mas malinaw yung video ko sa CCTV footage. Gets? At yung logbook, ano naman pakialam ng gwardiya sa akin? Alam mo ba ibig sabihin ng logbook? Ibig sabihin nun kapag papasok ko sa village, hindi nga ako pinapasok. Paano ako maglalag sa book? Napakaisip bata mo talaga. Ano ba naman yan? Huwag mo naman masyadong ipahalata na
Huwag mo naman masyadong ipahalata na ob-ob ka. Kasi umaalingasa, alam mo yon? Ay nako, ang hina nito mag-isip, mga kaombre ko, pag-isip bata, mga banat nito. At huwag mong kakalimutan or manggusgusin. Pagkaalis ko noon, nag-live ka at inanyayahan mo ulit ako. At nagbigay ka nga na 2 address eh. Oo, pumunta raw ng BF Homes at naggangangak daw. At nandoon daw ang bahay ko. Putang ina mo, ang bobo mo talaga. Bakit ka dyan sa ibang bahay pumunta? Ay, ibibigay ko sa'yo address ko. Sandali. Ito address ko, puking ina mo. Kumpletong-kompleto to, ha? Ito address ko. Number 5. Purok 1, General Aguinaldo, Ramon Isabela. Halika na, pumunta ka na rito, putang ina mo. Tang ina mo, BF Homes ka pang nalalaman, pupunta ka pala, putang na. Putang na, sino ba taga dyan sa BF Homes? Ang bobo mo, puking ina mo. Sa BF Homes. Nagla-live daw, kesyo, hindi ko daw nilalabas. Naduwag daw ako. Kasi nandun daw siya sa labas ng BF Homes. Pukin ang ina mo, bakit di ka pumasok? Pukin ang ina mo, bakit di ka pumasok? May report din yung guard, may logbook pa na nagpupumilit pumasok yung sasakyan niyo. Pukin ang ina mo, bakit di ka pumasok? Para malaman mo kung makita mo yung hinahanap mo. Tarantadon to. Pukin ang ina mo. Nandun sa BF, 2 bahay ko. Bibigay ko na sa iyo yung address, pukin ang ina mo. Number 5. Ulitin ko Number 5. Purok 1. General Aguinaldo, Ramon Isabela. Yan ang pinaka-main na bahay ko. Asyenda ko yan. Dyan ang lupain ko, Ulitin ko. Number 5, Purok 1, General Aguinaldo, Ramon Isabela. Ipagtanong mo lang ako, ituturo ka nila. Bibilinan ko pa lahat ng tao na dalhin ka sa bahay ko. Yung isa naman, dito sa Suswarigi, number 17, Suswarigi, Quezon City. Pukin ang ina mo. Okay ng ina mo, alam mong wala ako dyan ka pupunta, tarantado. Ayan, binigay ko na sa'yo address ko, isulat mo na. Isulat mo, binibigay ko na sa'yo, number 5, yan yung main na bahay ko yan. Yan yung pinaka-main na bahay ko. Number 5, Purok 1, General Aguinaldo, Ramon Isabela. Asyenda ko na yan, binibigay ko. Yan yung mga lupain ko na malaki. Dyan ang bahay namin malaki. Makikita mo dyan, inang ko. Okay? Ngayon, ito pa isa. Number 17, Suswarigi, Quezon City. Pukin ang ina mo. Hintayin kita rito ngayon. Hintayin kita sa labas. Akala ko ba matapang ka? Ba't ikaw ay duwag na duwag? So in short, lahat ng sinasabi mo, puro kasinungalingan. Sa 10 sinabi mo, ilan ang kasinungalingan? Alam nyo na yan, i-comment nyo. Sinungaling! 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 Pero yung ikinaso ko sa kanila, naku po, mabibigat talagang yun ay cyber criminal. Kasi talagang sama-sama sila, parang sindikato silang lahat Magkakakonnive sila yung may telescope sa batok ko, yung pag-video ng bahay ko. Pag-video talaga yan. Magtatanggi mo ba? Kahit i-delete pa nila ngayon. Syempre, pumunta na ako ng Camp Crame Cybercrime Division. Ito. So, yung Camp Crame ang gumawa ng report. At sila ang magpipresenta sa huwes nun. Just in case. May kulong yan. Ayan sinasabihan ko na kayo para makapaghanda-handa kayo sa trial. Diyos ko naman, Norman Gusgusin. Anong galawan cybercriminal? Ni wala kang ang patunay na ako si Food Genius, tas yung ikinaso mo sa akin sa Paranaque, pinagpipilitan mo na ako si Food Genius? Baliw ka ba? Sinungaling! 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 Grabe naman to. Paano mo napatunayan na ako si Food Genius? Grabe mga kaombre ko. Actually, soon, ilalabas ko yung reklamo niya na yan. Matatawa talaga kayo. Grabe to. Paranoid to, mga kahombre ko. Paranoia sa tao na ito is just in another level, mga kahombre ko. Crazy talaga to. Napakasinungaling at grabe. Sagad-sagad na, mga kahombre ko. Ang tibay nito. At ito pa, madalas mong sinasabi
na kesyo tutulungan ka ng Cybercrime Division at sila yung magpapatunay na kami ay cyberkriminal. Di ba? Iyan ang cybercriminal. Maliwanag yan. At ang magwi-witness mismo sa akin yan ay mga taga-cybercrime na nakakita ng inyong ginawa. Sigurado ka ba? Gusto mo tadyaan ka pa sa mukha ng mga yan? Alagan magsayang ng oras yan sa mga haka-haka mo, hearsay mo. Ni wala kang ang tamang patunay na ako talaga si Puginius. Diyos ko naman, Norman Gusgusin. Alam nyo mga kahombre ko, hindi ho kapani-paniwala itong mga ganito. Kasi napakalabo na tulungan ng Cybercrime Division ang tao na walang patunay. Again, sinungaling! 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 Ay, napakasinungaling talaga ng gagong to. Ay! Joke. I-post mo yung address mo, poking ina mo. At anong sinasabi mo? Napilit naming itinatago ang aming reklamo sa'yo. Kaya pilit nilang itinatago yung kaso para hindi ako maka-attend, ha? At para mawarrant ako. At least makakapag-bail ako. Eh, ang problema, pinuntahan na ngayon ng mga abogado ko. At pinapirma na ako. Eh, di madi-dismiss na. Eh kaya nga namin nireklamo sa prosecutor, ibig sabihin published. Ano naman pakialam ko sa part na yan, di ba? At huwag mong kakalimutan, Norman Gusgusin. Very valid yung last known address mo. Yung last known address mo 6 months ago. So wala kang ligtas. Kasalanan mo na yan na ikaw ay palipat-lipat ng bahay dahil sa paranoia mo. Hindi naman talaga dangerous, pero dangerous para sa'yo. Napakaduwag mo naman kasi. Sa mga tao, ang galing mong magbanta kung ano-anong pananakot sinasabi mo. Lahat yon bumabalik sa'yo at napapatunayan ng lahat na ikaw ay isang duwag. Palakpakan ang duwag na yan! Duwag! Kung meron mang nagtatago ng reklamo dito, hindi ba ikaw yon? Kasi una, nag-file ka sa Isabela. Si makaogag na makabaho na mukhang mongoloid, na mukhang sintu-sintu na abnoy, iyan ang tulungan nyo dahil tinagtad ko ng kaso doon sa Isabela, sa Ilocos Norte at sa La Union. O, yan. Ang layo nun, mga kahombre ko. Pangalawa, nag-file ka sa Paranaque. Hindi nyo pwede sabihin dapat pa-dismiss. Hindi. Dahil sa jurisdiction, hindi. Taga Isabela ako, nandun ang domicile ko. Ngayon, lumipat ako ng Paranaque, meron akong kontrata ngayon November 15, kalilipat ko lang dito. O, di makakasuhan kayo. Ganun lang kasimple. Ano yun? Forum shopping? Kaya ka mateteknikal dahil ang babaw mo at ang anga mo. Ang anga mo talagang gumalaw. Kaya ka nakukulong Pinagsasasabi mo pa na napakagaling at napakatitindi ng mga abogado mo. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit yung nag-file sa Paranaque, ikaw lang? Nag-iisa ka kasama ni Casper! Casper! Kung totoong may abogado ka, hindi mo gagawin yan. Sayabang mong yan, Diyos ko! Ayon sa isang post ni Fuginius, makikita natin noong taong 2011 pag ginagamit raw di umano ni Gusgusin ang paghingi ng donasyon bilang isang racket. Noong taong 2011, nagsimula si Norman sa paggawa ng mga racket gamit ang donation box. Matagal na po itong pattern at hindi na bagong ganitong gawain. Ang mas mabigat pa ngayon, milyon-milyon donasyon na po ang nalilikom niya mula sa mga nalolokong OFW. Oh my goodness. You know? Wow! Ang tindi nito mga kahombre ko, di ba? Yan po yung mga di umano'y modus, no, ng tao na ito. Kumbaga, sa lahat ho ng pagkakataon, mapapansin nyo lahat, mga kahombre ko, na it's either foundation, OFWs, yung mga donation sa YouTube, sa TikTok, yan yung ginagawa niya ngayon eh.
Tapos kesyong ipapalabas niya ay gagamitin niya sa humanitarian kuno niya. So for a cause. Kaya mga OFW, gising-gising ha. Maawa-awa kayo sa sarili niya. Ayon rin sa impormasyon at post ni Genius, dinala ni Norman Gusgusin ang sasakyan nito sa Ramon Isabela. LTO Philippines. Norman Mangusin, nilipat sa Ramon Isabela ang nakaalerto na sasakyan na may plakang Do Not Me. Kamakailan lang din isiniwalat nito na si Gusgusin ay isinasangla pala ang kanyang sasakyan sa halagang 300,000 pesos mga kahombre ko. So yan, tindi nun ah. Hoy Norman, nakaalerto yan sa LTO. Paano yan tatanggapin ng 300k sa Ambatali Ramon Isabela? Sinasanla, hindi tinanggap. Bugok. So yan mga kahombre ko, ibig sabihin ho, talaga namang naghihirap na ang ating bida dito. Oo. Yung yaman ko, ipinamigay ko na. Bobo o kininam. Kahit sasakyan niya na mahal niya, na kesyo, ipaparaffle daw. Huwag kakalimutan yung sinabi niya. Ha? Una, yung bigas daw ipapamigay sa mga basher niya. Meron ako announcement. Okay? Ang announcement ko, simpleng-simple. Pero unique. Okay? Anong simpleng-simple pero unique? Lahat ng basher ko, may libre kayo sa sakong bigas. Wala kayong gagawin, pupunta lang kayo sa bahay ko at ipapakita nyo na certified basher ko kayo. Ayos ba yun? Kakaiba? Sige. Bukas yan ng alas 11 ng umaga. Ganun kasimple. Simple-simple. Yan, walang lokohan yan. Bukas. Basta certified basher kita. Pupunta ka lang sa akin. May isang sakong bigas yung pamilya mo. Ayun. Pabasko ko sa inyo yan. Alam nyo bakit? Abay, biruin mo, na-monetize ako dahil sa inyo. Ika nga pag binato ka ng mura, binato ka ng bato, bukas, babatuhin ko kayo isang sakong bigas. Seryoso yan. Siyempre, maraming basher na nag-aabang. Iko-content nila pag hindi natuloy. Bukas. Pati ikaw makagago, pumila ka na rin. Saan ibinigay? Sa mga gwardya ng subdivision niya. Ang layo naman nun. Mga basher versus mga gwardya sa subdivision. It's okay. At least may napuntahan na tao. Tama? Pero hindi yun ang sinabi niya. At hindi ho yun ang ipinangako niya. Ang ipinangako niya sa mga... Totoo yan. Announcement. Para sa mga basher ko. May pila lang kayo. May isang sakong bigas na kayo. Biruin mo yan. Basher na kita. Magkakabigas ka pa. Unahin ko muna itong mga basher, ha? Yung mga supporter, next na lang kayo, ha? Malayo pa naman ang Pasko. Dito muna tayo sa basher. Basta basher. May isang sakong bigas yan bukas. Kailangan nyo lang ipakita, certified basher ko kayo. Kapag ka-supporter, hindi ko kayo bibigyan. Kailangan basher. Tapos, di ba, ang dami natin basher dyan. Pilahin mo dyan. Papakita lang nila. Kailangan pag tinanong ko sila, anong tawag mo sa akin? Pag sinabing, kulaong! Isang sakong bigas ka na. Mag-ibahin naman natin. Nakakaiba naman to. Kakaiba to. So, man, kahit may maganda siyang nagawa, still, kasinungalingan pa rin yun. Ayan po talaga yung, yung career niya. Ganyan po siya talaga. And now, sinungaling na naman. Sabi niya kasi, mga kahombre ko, ipaparaffle niya daw itong sasakyan na ito. So, doon sa makakakuha nung aking sasakyan, yan ho ay pamimigay ko. Ay, sana ho, mahalin nyo. Ingatan nyo, alagaan nyo. Dahil yan ho ay, legend na ho yung sasakyan yan.
Anong ipaparaffle? Iniuwi mo nga sa inyo sa Isabela at naghahanap ka ng pwedeng pagsanglaan. 300K? Oo! Nako, pero this time mga kahombre ko, kung sino man ang makakakuha nito, ay inako mga kahombre ko, trust me, hindi niya na ho ito matutubos. Kaso ang problema, itong sasakyan na to sa tingin ko, punong-puno to ng kamalasan. Hindi ho totoo na ito ay legend, ganito, ganyan. Siyempre, may mga natulungan din naman nakapag-deliver din to ng bigas and what. Pero mga kahombre ko, punong-puno to ng kamalasan. Ewan ko lang kung kayang i-wash away yung negativity nito ng holy water. Kasi, this is for real crazy, mga kahombre ko. Medyo delikado po ito sa sakyan na ito. Kung ako sa inyo, wag nyo na hong kuhanin ito. Kahit sa halagang 300K lang. Maawa kayo sa sarili nyo. Baka mapalipas sa inyo ang The Curse of Norman Mangusin. Wag kayong papayag. Nagkaroon ng isang post si Food Genius muli kung saan isinaad nito may nakakakita sa kanya nagmamaneho gamit ang itim nitong Ford F-150. Oh my God! Itong F-150 mga kombre ko matagal na rin to sa kanya. Kung Ford rin lang, Norman Gusgusin at gantong kaluma, wag mo na yang iparaffle. Ibigay mo na lang yan ng libre sa isa sa mga punerarya kasi talagang makakatulong to sa punerarya. Promise, man. Legit. Napunta ako sa libingan ng mga buhay. Tandaan mga kahombre ko, may nakakita daw ho, LTO, knock-knock. May nakakita daw ho na nagmamaneho si Norman Gusgusin at minamaneho niya ang Ford F-150. Tandaan mga kahombre ko o sa publiko, bawal na ho magmaneho si Norman Gusgusin dahil revoked na ang kanyang lisensya. So, di ba, kung makikita nyo, picturean, videohan nyo agad at isend sa LTO. At pag nagawa nyo yun, malaking tulong ho yun sa ating bansa. Alam nyo naman, umiikot ang mundo natin sa mundo ng kabalbalan at kabulastugan ni Norman Gusgusin. So, mahalagang-mahalaga po yan. Kung sasabihin, ano bang ambag ni Norman Gusgusin sa lipunan? Ay, malaki ho. Milyon ho! Paldo! Kaya mahalaga yan, mga kahombre. Tandaan nyo yan. Ako, wala na ako dapat patunayan. Buong Pilipinas, tumanggap ng tulong sa akin. At ayon pa kay Pugenius, grabe. Grabe talaga ito si Pugenius, mga kahombre. Pang ano to, pang baliwan. Hoy, Norman Mangusin! Nakita kita sa Burgos General Aguinaldo Road, Ambatali, Ramon Isabela. Grabe to. Full address. Ikaw ang nagmamaneho ng Black E150 mo sa plate number. No seatbelt. No license. Dagdag kaso mo yan sa LTO? Oo! Boss Efrem, bakit hindi tinanggap ni nakita ka raw ni Fujinius na drive ng board na itim sa Ambatali, Isabela? Ha? Pinagsasabi mo. Siya nga. Sa komentong ito, mga kahombre ko, ay tila biglang napatahimik at biglang parang napatulala po at kinabahan si Gusgusin. Na demonyo ang tao na ito, putya, parang tinadyakan ho ito sa langit at talagang sinipa-sipa at talagang pinagsasampigas ang uso hanggang sa magdugo, mga kahombre ko, kasi talagang natulala ho ang ating bida. Halatang
May tinatagong kaba to. Mukhang lehitimo ho ang pinagsasabi sa kanya ni Fujinius Vlog. Diyos ko naman, Norman Gusgusin. Alam mo, makagago, parehas tayong gago eh. Gago rin talaga ako. Kamakailan lang, sa live ni Cap Nino Barzaga, ay binunyag nito ang storya niya nang makasama niya si Norman Gusgusin. Nakarating naman na ito, mga kahombre ko, sa ating bida na si Gusgusin. At sinabi niya, masusurpresa pa ba kayo? Pero ito, mga kahombre ko, bago to. This time, mga kahombre ko, di ba, nung mga nakaraan, ang sabi niya, hindi niya kilala si Tita Christy na dati niyang asawa. Good morning, FLM. Ex-wife mo ba talaga yon? Ang alin? Yung pinalabas di ba kagago? Hindi ko kilala yon. Huwag ka mag-alala, kakasuhan ko rin yon. Kakasuhan ko yon. Hindi niya raw ho kilala si The Kings, mga kahombre ko. Mag-i-interview ka ng tao na hindi ko kilala. Unang-una, hindi ko naging empleyado yan. Hindi naman talaga. Kung sasabihin niya na naging empleyado ko raw siya, di ko raw siya sinweldohan, magbigay siya ng patunay na naging empleyado ko siya. Meron ba siyang pinirmahang kontrata? At hindi niya rin daw kilala si Mac Pablo, mga kahombre. Boss, nakita mo na ba yung kay... Ay, wala akong panahon dyan. Sino? Yung Mac Diablo? Ay, wala yon. Puta, hindi ko na kilala yon. Kunyari, nag-supporter, naging vlogger ko kunyari, pero hindi ko kilala yan ng personal. Hindi niya rin kilala ang numero 1 presidente niya ng FCCI na sinasukir, mga kahombre. Sabi ni Sky, boss, totoo FLM yung sinasabi nung in-interview ni Makabaho na si Nasukir, paano naman naging ex-president? Di naman namin kilala yan. Oo, yan ang budol-budol. Oo. Nagtatang siya ng sarili niyang FFCI doon sa Amerika, nang hingi siya ng mga donasyon at tinip niya. Oo. Yan ang totoong budol-budol. Walang naniniwala dyan kay Nasukir. Andiyan si Janice, oh. Oh, yung pera ni Janice, hindi nga nakabalik sa kanya. Andiyan si Odette. Andito sa chat. Sa group chat na to. Oo. Grabe, hindi niya kilala yung mga tao na to, mga kahombre ko. Tanging si Igme lang, si Konsehal Igme lang ang kilala niya. Nakaharap ko yan nung meeting ng ACRO. Alam mo, malayo pa lang, mararamdaman mo na siya eh. Okay. Oo, ramdam na, ang baho ng hininga niyan. Grabe yan, boss. Siyempre, iba ng storya to, mga kahombre ko. And si Cap Nino Barzaga ay... Si Cap Nino, kay Cap Nino, yung bakla na vlogger. Hindi ko pa napapanood yung kanyang sinasabi at wala akong ano. Pero ako na magsasabi, hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Isang beses ko lang nakita yan. Isa? O, dalawang beses ko lang nakita. Doon sa, barangay Sampaloc ba yun, sa Rizal? Oo. At saka doon sa, sa Camp Crame. Oo. Wala pa na ba sinasabi totoo yan? Diyos ko naman. Huwag kayo magpapaniwala dyan. Oh, di ba? Hindi niya rin kilala si Cap Nino Barzaga, syempre. Sinungaling! 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 Grabe, mga kaombre. Iba ho talaga to. Napakatibay ng mukha nito, mga kaombre ko. Kahit ata ipakayo dito sa aspalto gamit ang 10-wheeler truck, talagang pagbangon nito, sasabihin niya na pogi pa rin ako. Ganon ho kasinungaling yan, mga kahombre ko. Napakatindi ho nito. Napakatindi ho nito kahit may mga picture sila. Hindi niya kilala. At meron pa hong video si Norman Gusgusin para kay Cap Nino Barzaga. Nga pala, binabati ko ng isang maligayang kaarawan yung ating kaibigan dyan na si Nino Barzaga. Si Nino Barzaga. Happy birthday, bro. Dito ako sa Isabela ngayon. Actually, kasama ko si Colonel Anthony Marallag, yung ating kaibigan, at bumabati rin siya sa'yo ng isang maligayang kaarawan. Ipagpatuloy mo lang yung ipinaglalaban mo. Nandito kami, mga kaibigan mo, handang tumulong sa'yo. We support your further endeavor.
Iwas ng konti sa mga lalaking gwapo, ha? Ang tibay ng sikmura nito, pero hindi niya to kilala. Hindi ko kilala yan. Tindi mga kahombre ko iba. Sa mga naging post ni Genius Vlog, makikita natin ang mga taong nakakasama ni Norman Gusgusin ay lahat huy na aresto na. Kasama ng ating bidang-bidang si Joshua Frial Avesilia, ang taong in-interview niya kuno. At kamakailan ay inaming scripted lang yon at babayaran siyang 50,000 pero 2,000 lang ang binigay. Oo! Ako po yung inoperan ni Norman Mangusing ng 50,000 po para po basahin po lahat ng sinulat nila about po kay Sir MG. Natakam po ako sa sinabi niya pong bibigyan po ako ng 50,000. Ayoko po sana talagang tanggapin. Kaso po talaga, natakam po ako sa pinagyan po nila ako ng face mask. Pinilit po nila ako na doon na kami sa kanila. Sabi po nila sa akin, andito na daw po ako sa kanila. Gawin ko na lang daw po para daw po makuha ko ng 50,000. Nung pagkatapos po namin, di po nila ako binigyan lang po nila ako ng 2,000. Tapos po, sinabihan po nila lahat po ng guard doon na wag daw po akong papapasukin. Dahil daw po, wag daw po ako doon, pag nakita daw po ako bumalik doon, wag daw po akong papasukin. Hindi daw po nila ako tao, ganyan-ganyan. Hindi ko naman po alam na ipapahamak lang po nila ako, kaya ako lang naman po nagawa yun dahil po sa nangangailangan po ako ng anak, gawa nga po magtatayo ako ng sarili kong negosyo, ng motor shop nga po. Kaya ako po pinatulan, hindi ko naman po expected na ganun po ang gagawin ni Norman Mangusin. Kay Sir MG po pala, Sir MG, humingi po ako ng pasensya sa inyo. Sa mga lahat ng supporters ni Sir MG, pasensya na rin po kayo. Hindi ko po talaga intention yung ganyan. Talaga pong natakam lang po ako sa offer po ni Sir Norman Mangusin na 50K. Nabibigyan daw po ako pagkatapos ng video. Pagkatapos po ng video na yun, binigyan lang po ako ng 2K. Tapos po, binili na po sa guard na wag ako pababalikin. Ganyan-ganyan. Kung ano-ano na po ang ginawa. Tindi talaga. Ngayon, may bago. At ikatlong security na naman ni Norman Gusgusin na nagngangalang EJ. At dito mga kahombre ko, makikita ho natin na siya'y nakulong na rin. Eto mga kahombre ko, legit. Legit to. Wala po siyang legal team. Ang meron siya ay illegal team. Ikaw puro ka legal team eh. Ang totoo niyan, illegal team ang meron ka. Oo! Yan ang sinasabi ko sa'yo. Yung mga kaso pa ng mga tropa mo, kakaiba. Possession of dangerous drugs? What the F, man? Yung isa, rape. Ay, napakatibay ho ng pagmumukha nito. Yung in-interview nito, theft. Puto. Ewan ko ba? I don't know, man. Kung saan ko pa ba ilalagay ang aking utak. Pero syempre, money on my mind. So, kailangan talaga itang gatasan kasi lahat ng aking gagastusin sa mga ifinail mong kabalbalan sa akin ay sa'yo ko rin lang kukuhanin. Kung ano-ano na lang. Tapos ang dami, meron siyang LTO, meron siyang DFO, Opo. na Francis Leo Marcos ang pangalan niya. So ang sinasabi mo Opo, sa ma'am. akin, SEC pa ang ginamit niya doon, hindi yung Yes po. PSA record. Hindi po yun naman kasi unang-una naka-dual entry yan dahil dun sa ginamit niya na pangalan na nanay, yun na nga lang dapat binago niya yung pangalan ng nanay niya. Correct. Ang kaso, naging second na entry niya is Remedios pa rin. Kaya yun pa rin po yung lumalabas sa birth certificate. Pag kumukuha siya is yung Norman Mangusin niya. Ngayon, dahil po nakapasa siya kay LTO, nakapasa siya kay DFA, either pinasekpa niya po yan or dun sa DFA is pinatimbre niya. Yun Okay. lang po yung dalawang choice po niya na yun. Kaya nakalusot siya sa DFA. Sa LTO naman, pero assure ko niyan sa LTO, SECPA po ginamit niya niyan. Kasi Okay. ang SECPA naman po is original paper galing PSA. Yun nga lang yung details is fake po kasi hindi naman siya totally recorded sa PSA. Correct. Tama. Tama. Tapos, di ba, kasi nagrehistro yan ng una
yung Francis Leo Marcos niya ng Baguio. Same details, Remedios Antonio, tsaka Pacifico Edralin Marcos. Yun Yes po. ang una niyang ginamit nung kumuha siya ng DFA. Ngayon, nung nagpanic sila kasi kinancel ng ano yan kinancel ng PSA yan Alam namin na kinancel ng PSA yan. Yung second niya Opo. na kinuha, yung nirehistro niya sa Leyte, okay, Opo. yun ang naging reason bakit lock yung pangalan na Francis Leo Marcos at hindi na ma-open. Tama ako? Opo, ma'am. Okay, kasi nag-dual entry na siya. Yes po, dual entry kasi na-detect na po yan ni system PSA. Oo, na-detect na ng system ni PSA Okay. Yes po. So kahit anong gawin niya, hindi na siya makakakuha sa PSA ng Francis Leo Marcos na yan. Ang gagawin na lang niya, mamemeke Yes, po. siya. Mamemeke na lang po siya. Kasi ano na po yun, mama? Sa taas na po yun. Nag-verify na po sa taas. Pinahalungkat na dapat halungkatin. Iisa lang po ang kumokonek kay Nanay Remedios, kundi si Norman Mangusin lang po. Tapos Okay. yung Francis Leo is not viewable. Ibig sabihin, na-verify po pero hindi po siya makita. Oo. So ginagawa ni PSA ang trabaho. At ito mga kahombre ko, medyo seryoso po ito, no? Galing po ito sa isa sa mga abogado natin na si The Savvy Filipino Lawyer, mga kahombre ko, si Attorney Savvy. Ewan ko, no? Para sa akin mga kahombre ko, this is just legit crazy. May kausap po si Attorney Savvy dito at talagang seryoso po kasi isa sa matataas na posisyon sa PSA ho ito, no? So, mapapansin ho natin na mukhang wala na hong legitimacy yung pangalang Francis Leo Marcos sa PSA. So, wala na po siyang record. So, narinig nyo naman mga kahombre ko. So, lagot ka ngayon, Norman Gusgusin! Kailangan mo ngayon ipaliwanag sa prosecutor's office kung bakit ginagamit mo ang Francis Leo Marcos. Lagot ka ngayon? Alam mo, Norman Gusgusin, wala namang problema sana ang lahat-lahat na ito. We are just playing, then we play. Kaso nagkaso ka, oo. Kaso ikaw pala yung full of miseries or mystery, sorry, sa buhay niya. Kaya ultimong pangalan na ginamit mo sa complaint ay mali. Hindi ikaw yun. Kasi non-existent na po ang Francis Leo Marcos. Alam nyo na kung saan papunta ang kinomplaint niya sa amin or sa akin o sa iba. Sa basurahan. Oo. Okay, mga kahombre ko. One love. Good fucking vibes. Asang-asa sila na mahuhuyo daw tayo. Kasi tama, totoo. Na-verify nung ating mga abogado na yung apat yung ikinaso sa akin. Sa, apat. Dito sa, Parañaque. Yung tatlo, may mga parating na hearing. Yung isa, nagkaroon ng hearing November and December 2. Hindi ako nakarating. So, for resolution na yon, malamang mawarrant tayo ron. Malamang. So, mag-bail na lang tayo. Ganun yun. Just in case. Ano tayo, no? Sagutin ko yung mga sinasabi ng mga basher. Sagutin ko yan kung anong pwede kong isagot sa kanila tungkol sa akin tsaka kay Boss FLN. Ganito yan, no? Nagtrabaho kay Boss simula 2009. Magkakilala kami, inopera niya po ako ng trabaho bilang cook all around sa bahay niya po. Doon pa yun sa GMA Cavite, sa inuupahan niya doon kay Ma'am Paes. Eto masasabi ko naman sa mga basher, lalong-lalo na sa mga nag-aalok sa akin na pinipm pa ako.
ibahin niyo po ako. Hindi po lahat ng tao makukuha niyo sa pera. Hindi po lahat ng tao madali niyong kunin. Ibahin niyo po ako. At papaliwanag ko po bakit sabihin ko sa inyo ibahin niyo po ako. Malaki ang utang na loob ko po kay Boss Francis Leo Antonio Marcos bilang tao. Hindi po mababayaran ng pera. Minsan natatawa na nga lang ako ino-opera pa ako, umalis lang daw ako, 100,000, gigikas na agad. Grabe naman kayo. Ganun na ba kayo ka-desperado? Magawa pa kayo ng ibang account, ipipm ako. Ito masasabi ko sa inyo, mapapagod lang kayo sa akin. Hindi ninyo alam ang pinagsamahan namin ni Boss Francis Leo Antonio Marcos. Hindi nababayaran ng pera. Iniisip nyo, isahod ko dito sa kanya. Hindi ko na po yung iniisip. Ang iniisip ko po yung utang na loob ko sa kanya. Na habang buhay kong dinadala. Kaya kung ako sa inyo, tigil-tigilan nyo na ako. Sayang lang yung kakapalit nyo ng account na binablock ko lang kayo. Kasi wala namang sustansya yung sinasabi nyo diba? Hindi nyo ko kayang na bumigay sa ganda na masira ang kaisipan ko, hindi. Yan ang pagkakamali nyo. Kaya kung ako sa inyo, iuntog nyo na lang yung ulo nyo sa pader. Baka may masmasang kayo pag nauntog yung ulo nyo. Diba? Kung talagang magagaling kayong tao, maraming pwedeng gawin para makatulong. Nag-PPM kayo sa akin, kesyo mayaman kayo, kesyo may business kayo, di tumulong na lang kayo. Diba? Tulong na lang kayo. Ang sinasabi nyo sa akin, ako, nag-aano ko sa inyo ng mga basher kayo, tumulong kayo. Pero ako, hindi ako tumutulong sa anak ko. Bakit? Araw-araw ba kitang kasama? Araw-araw ka bang kasama ng anak ko? Diba? Araw-araw ka bang kasama ng anak ko? Para sabihin mong, hindi ko tinutulungan yung anak ko. Hindi ka ba namang gago? Hindi ba naman kayong mga kupil, kayong mga basher? Diba? Kung hindi ako tumutulong sa anak ko, di sana noon pa mayaman na ako. Mayaman na ako noon pa. Pero hindi ko kaya Hinahati-hati ko pa rin Hinahati-hati ko pa rin yung nagiging pera ko Alam naman nila yan. Kahit yung in-interview ni Makagago, alam naman nila yan. No. Pero wala gusto nila magkapera, okay lang sa akin yun. At least nagkapera sila. Kahit kasiraan ko, kahit kasiraan nila, at least nagkapera sila. Pero inuulit ko sa inyo mga basher, hindi nyo ko kaya. Hindi ninyo ko kaya. Yung iba na bubuli nyo, nasisira nyo yung kaisipan, sila yun. Ayun ang pagkakamali na ginagawa ninyo, na sumisira kayo ng tao para lang kumita kayo. Diba? Ayan, sasagutin ko na. Bakit ako
Sabi nyo, lagi ako nakadikit. O hindi ako makaalis-alis. Kesyo, ano yung sinasabi, no? Siguro, paano gusto nyo kayo yata dito? Gusto nyo dito kayo, tatanggapin namin kayo. Para malaman nyo yung ugali ni boss. Kung gaano siya kabuti sa mga tao niya. Oo, naman yun. Pero yung samahan, dapat bigyan pa rin ng respeto. Wala eh. Ang mga naging tao niya talagang pera-pera lang. Pera-pera lang. Sample na lang yan. Si Daking. Daking ano ba yan? Si Igaya-gaya. Yung kalbo. Yan pa lang eh. Kung matinong tao yan, binigyan ng 100 sack. Anong ginawa? Kinilo-kilo. Kitang-kita nyo naman sa video, per kilo-kilo yung binibigay niya. Di ba? Sino kaya scammer? Di ba? Siguro mas scammer yun. Yung talent niya na nga lang gaya-gaya Sino-sino ginagaya, di ba? Doon pa lang Siya yung scammer. Di ba? Doon sila nabubuhay sa paninira ng tao. Paldo-paldo ang pera nila. Kahit makasira na sila ng tao, paldo-paldo. Diba? Tulad niya ni anak ng Butiki na yan. Si Pablo Butiki. Puta. Oy, Pablo Butiki. Kung kasi magpahinga ka na, hirap ka na mag-live diba? Yung mga salita mo, alata na namimera ka na lang. Na ginagamit mo na lang yung pangalan ni boss. Hindi kayo naiya, ang kakapal naman ng mukha nyo, gamitin yung pangalan ng tao para lang kumita kayo. No? Grabe, no? Kung kayo, sabagay, nababayaran kasi kayo siguro mga 50,000. Kahit yung kaluluwa nyo, ibibigay nyo no? Grabe kayo mag-live, talagang parang kayo yung matino, kami yung masama. Sige, okay lang, kayo na yung matino, kami na yung masama. Pero alam nyo sa sarili nyo yan. Diba? Alam nyo yan. Kasi kung kami, nakatulad nyo, mag-i-edit din kami ng katulad ng mga mukha nyo. Ikaw, kahit di ka na-edit kulang na lang sa'yo. Alam, sa totoo lang, 3 bulati na lang hindi napirma sa'yo. Pablo Butiki. 3 bulati na lang. Mausay magpahinga ka na. Nagkapera ka na noon gusto mo magkapera ka na naman ngayon? Di ba? Okay, ganito na lang, no? Baka sabihin ng mga basher, gumagawa ako ng kwento. Ang akin lang, ito lang, no? Tigil-tigilan nyo na ako. Kesyo 100,000 papasahod nyo, di sa inyo na lang. Kumuha na lang kayong katulad nyo. Ibayin nyo ako. Iba na lang, kuha na lang kayo ng katulad nyo. Total, sikat nyo na naman ako. Baka mag-vlog na rin ako. Baka mag-vlogger na rin ako. Siguro yun, pag naging boom yung pagbablog ko, malamang makakatulong ako. Hindi katulad ninyo, naninira kayo ng tao para magkapera. Diba? Puro kayo scammer. Kayo mga scammer diba? Pagtapos yung grabe kayo. Pagtapos yung gamitin yung pangalan ng tao, puta, hindi kayo nahiya. Dapat gamitin mo o gamitin nyo, ikaw katulad nyo, Pablo Butiki. Pablo Butiki alias Iguana. 3 bulati na lang, hindi pumipirma. Ikaw naman, Romy alias The King. Dapat pangalan mo na lang gamitin mo. Bakit? Bakit di nyo magamit yung pangalan nyo? Kasi
Kasi ano, alam niyo yan. Oh, hindi na kayo kumikita. Kaya ang ginagamit ng pangalan lagi, pangalan ni boss. Di ba? Naiya naman kayo sa balat nyo. Hindi nyo madadala sa hukay yan. Kinikita nyo yung paninira para lang magkapera kayo. Di ba? Oh. Sige na. Basta kami, hindi kalibre, hindi kami papakinat sa inyo. Kayo lang. Mga putang ina nyo kayo.